Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, unahin ho natin pag-usapan ho itong si ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Ha? Okay, kilala niyo naman ho, ha? Kilala naman niyo ho itong si Ed Vic Yap. Ha? ACT-CIS Representative. Ha? At kapag naririnig ho natin yung ACT-CIS, mas naaalala ho natin yung pamilyang Tulpo or apelidong Tulpo, ha, mga kababayan. Oh, especially ho, yan sila dating Congressman Erwin Tulpo na ngayon ay senador na. Oh, kasi may mga naitulong din ho sila diyan para itong ACT-CIS manalo ho bilang party list diyan ho sa House of Representatives. At may mga kaanak din ho ang Tulpo na miyembro ho niyan, yung ACT-CIS na yan. Okay, ngayon mga kababayan, isang miyembro ho niyan na si Representative Ed Vic Yap ay nag-resign na ho, mga kababayan. Ha? Nagbitiw sa pwesto. Nag-resign si ACT-CIS Representative Ed Vic Yap bilang miyembro ng House of Representatives. Ipinapaalam ito ni Yap sa ipinadala niyang sulat sa binasa na plenary session ng Kamara ngayong Miyerkules, 4 ng Pebrero. Isa siya sa mga personalidad na iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Nako po. Excuse me. Pakinggan ho natin itong news na ito, mga kababayan. Sista si CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Inihayag ito sa plenary session ng Kamara hapon ng Miyerkules, February 4. Sa pamamagitan ito ng isang sulat ng kongresista para sa Kamara. Si Yap ay kabilang sa mga isinasangkot sa flood control corruption scandal. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may impormasyon itong natanggap na nagpapadala umano ng malalaking pera ang mag-asawang kontratistang sina Sara at Curly Vizcaya sa mambabatas sa pamamagitan ng bank transactions. Mr. Speaker, for the information of the body, we are in receipt of a letter from Representative Ed Vic Yap of ACT-CIS Party List informing the House of Representatives of his resignation as member of the House. Mr. Speaker, in view of the resignation of Representative Ed Vic Yap, may we request that the Secretary General be directed to drop Representative Yap from the role of members of the House of Representatives. The Secretary General is hereby directed to drop Representative Ed Vic G. Yap from the role of members of the House of Representatives. Ayan ho, mga kababayan, mga kanalays, maliwanag ho nang dahil ho sa flood control anomaly investigation at nadadawit ho itong si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap ay nagbitaw na ho bilang kongresista. Ibig sabihin hindi na ho siya representative or congressman. Nag-resign na ho. Siyempre, isipin ng mga iba dyan, ay grabe, may delikadesa. Kasi pagka nadamay ka ho sa flood control anomaly, ay nag-resign ka, sabihin meron kang delikadesa. Pero hindi naman ibig sabihin nun, halimbawa may delikadesa ka, ibig sabihin, hindi ka naman talaga nangurap. Hindi naman pwede maging ebidensya sa korte din yun. Hindi rin naman. Nako nangyari ho yan nagsimula panahon ho na naman ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Lumalabas ho kasi mga kababayan, ito hong pinaiimbestigahan ho ni Pangulong Bongbong Marcos na flood control anomaly. Mga nagsimula ho nung panahon ho ni Digong bilang presidente ng 2016. Naalala ko pa, sabi ni Digong, nung nanalo siyang presidente, sabi niya, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala.
Eh lumalabas, ang dami hong nangyaring korupsyon nung panahon niya. Ha? Na nagpatuloy ho rito sa Administrasyong Marcos. Ang pagkakaiba nga lang, dito, in-stop na. Pinaimbestigahan noon yung Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Kumbaga, naduktong man dito sa Administrasyong Marcos, pero hininto na dahil pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad kay Digong, magmula 2016 hanggang 2022, lumabas yung kanyang pagka-presidente, binitawan niya ang kanyang kapangyarihan bilang presidente, hindi niya malang nalaman itong mga ito. Walang nangyaring pag-iimbestiga. Ha? Wala malang napakulong ho si Digong kahit isang korap. Oh, wala. Hmm. Kahit isa. May mga nakalaya, oo, meron. Pero ginawang pag-iimbestiga, korupsyon, wala. Kahit isa, walang nakulong. Ngayon, ito naman mga kababayan, panahon na naman ho ito nangyari ni Digong sa kanyang administrasyon Duterte. Magsyosomay. Siomay owner lang. Hindi naman natin asin talagang nilalang lang. Pero ibig sabihin, kaya ako nilagyan ng word na lang, siomay owner, nagkaroon ng 375 bank accounts sa iba't ibang bangko. 375 bank accounts. At lumubo yung pera nila dun sa loob ng 375 accounts ng bilyon-bilyong piso. Umabot na yata sa 100 billion mahigit. Anong nangyari? Sa panahon na naman ho ni Digong nangyari ito, mga kababayan. Basahin ho natin, mga kababayan. Ito, i-watch na lang po muna natin itong una. Ito na lang munang una. Hindi na nga napakinabangan, nakaperwisyo pa. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isa sa Siomay King founders. Una na silang napuna ng Anti-Money Laundering Council dahil sa paglobo ng yaman mula ng mangontrata sa gobyerno. Naritong exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mayroon ng immediate freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa 379 bank accounts ni na Siomay King founders Jonathan So at Carlito Macadangdang, pati ng kamag-anak ni So na si Gian Payawal Galang. Kasama sa 379 accounts ang mga nakapangalan sa Top-Notch Catalyst Builders, One Frame Construction, JC Premier International at Black Hard Hat. Ang business partners na si So at Macadangdang ang nagtayo ng JC Premier International at Black Hard Hat na kalaunay na ilipat kay Gian Galang na siya namang nagtayo ng One Frame Construction. Sa dokumentong nakuha ng Billionario.com, 3 sa 15 projects ng One Frame sa Bulacan ay ghost flood control structures na sa investigasyon ng AMLAC ay credited sa bank account ng One Frame. Ayon sa AMLAC, tila may pattern silang naobserbahan. Bayad sa magkakahiwalay na tranches ang 3 proyektong may kabuuang halaga na 299.9 billion pesos. Pagkatapos ma-release ng pera, agad itong ikino-convert to manager's checks sa kanilang bank account. Either on the same or the next banking day, idine-deposit daw ang pera sa isa pang account sa iba namang bangko. Pinuntahan ng aming team ang unang proyekto sa listahan at kwento ng mga residente, hindi na natutuyo ang tubig sa tagiliran ng mga bahayan nila. Ang tubig, maitim na at may mga basu-basurang lumulutang. Si Tatay Jerry De Guzman, 68 years old, dito na namuti ang buhok sa Purok 6 kaya nasaksihan niya raw kung paano unti-unting pinasok ng tubig ang kanilang lugar nitong mga nakaraang taon. May nakita po ba kayong ginawang flood control project noong 2024, 2025? Wala pa. Ang pagkakaalam ko niyan, hinukay lang to. Hinukay lang tong ilog na ito, ng bako, yun lang. Hanggang bewang pag may bagyo, hanggang binti naman on a normal day. Ganito raw ang sitwasyon sa parteng ito ng Bulacan buong taon. Ang kalsadang ito sa likod namin ni Tatay Jerry, lubog pag malakas ang ulan, kaya bangka ang ginagamit ng mga residente para makatawid. Ang tubigan namang ito sa tabi ng kalsada, dati palang palayan, pero ngayon hindi na masakahan. Ito, ngayon lang natutuyo, pag ganito
Mga patagaraw, mga January to May. Pag May na, puro tubig na naman ho yan. Dating mangingisda si Tatay Jerry, pero dahil wala nang masyadong mapangisdaan sa lugar, nagpasya siyang maging construction worker. Maraming kabuhayan daw ang nawala simula ng pasukin ng tubig na Bukawi River ang pilapil na ito. Hindi pa raw kasi tapos ang dike na magkokonekta umano sa Bukawi at Balagtas, kaya patuloy ang pagpasok ng tubig sa purok na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Oh, ay sino ba yan, mga kababayan? Ha? Ano na nangyari dyan? Sino ang may gawa niyan? Pakinggan ho natin to, mga kababayan. Hindi lang siomay, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman umano sa dalawang negosyante. Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomay King partners Jonathan So at Carlito Makadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Makadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Ayan simula silang makatanggap ng mga project 2019. Panahon na naman ni Digong yan. Lumobo ng bilyon-bilyon yung nilalaman ng kanilang bank accounts. Tapos sasabihin ni Digong, hindi raw panahon ng pagsasamantala ang kanyang administrasyon. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Makadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. 3 rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang 3 proyektong ito nasa ilalim ng Land Bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC,
Umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Bilyonaryo.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig ni na So at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Grabe ho, mga kababayan. Tapos kung makaasta itong mga ito, kala mo talaga pinaghirapan nila yung pera, no? Puro galing lang naman daw di umano sa kickback. Ha? Lumalabas ho kasi talaga mga kababayan, ang dami hong talagang naging korupsyon sa panahon ho ng administrasyon Duterte. Kung ikaw ba naman, siomai owner ka, ayan, no? AMLAC tinututukan ang 120 billion paglobo ng yaman ni na Jonathan So at Carlito Makadangdang sa Siomai King. Isipin mo, ano ba yung Siomai King? Ano lang naman yun. Although malaki rin ang kita nun, stall lang naman yan doon sa mga mall. Ha? Ilolobo ba ang pera nyo na ng 120 billion? Nako po. Grabe ka, Digong. Napaka-worst ng administrasyon mo, sir. Talagang, hindi ko ma-imagine, no? Dumaan ang pandemic, ang dami palang habang naghihirap ang taong bayan, ang mga kontratista, mga district at engineer, kung sino-sino pang mga politiko, paramiho ng parami ang pera nila. Tapos kahit isa, wala man lang nangyaring investigasyon about dito nung panahon ni Digong. Wala man lang nakulong kahit sinong korap, kahit isa, kahit langgam na korap, wala. Kahit lamok. Although nakarating dito sa administrasyong Marcos, syempre, mamanahin ni Pangulong Bongbong Marcos yan, pero nahinto dito. Dahil dito na nagkabukingan Okay, abang-abangan ho natin ito mga kababayan kung ano mangyayari sa kaso ho nito ni Siomai King partner na si Jonathan So at Carlito Makadangdang. Kasi lumalabas, parang diskaya dating nito. Parang mag-asawang diskaya. Isipin mo, 120 billion ng issue. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.